So we have the continuous beam. So actually, yung continuous beam tsaka slabs, ano yan, magka-combine na topic. Kasi, sa continuous beam, di ba, yung continuous beam natin is dire-diretso na beam. So walang putol. So, yung kapartner naman niya, kunyari ito yung mga ito yung mga beam. Ganyan. Kunyari ganyan, ito yung beam. Tapos usually nakapatong o kaya naman naka-combined yung slab dyan. Pero in our discussion, focus lang muna tayo sa continuous beams. Ano? So this is for continuous beam only. So, we know na yung continuous beams and one-way slabs are statically indeterminate structure. So, yung mga nakaraan na topic natin, lahat yun, kinonsider natin as determinate structure. Kapag sinabi nating determinate, kaya po nating ma-solve or kaya nating i-analyze siya gamit yung tatlong equations, which is summation forces X, summation forces Y, tsaka summation moment. Pero kapag pagdating natin ng indeterminate structure, gagamit tayo ng ibang method para ma-solve natin and ma-analyze natin yung isang structure. Wherein, in our case, dito sa continuous beam, gagamit tayo ng parang, kumbaga, shortcut way pag-solve ng mga moments and pag-design ng mismong beam. Okay, so for this one, we have minimum thickness of one-way slabs. So for the simply supported support, meron tayong L over 20. Mababasa nyo ba? Mababasa nyo? Hindi. Kapag one end continuous naman, we have L over 24. Both ends continuous, L over 28. Tsaka cantilever, L over 10. So punta tayo dito sa may part ng continuous beam. So based on the simplified method, ito na yung gagamitin nating method galing sa NSCP 2015. Para sa analysis ng continuous beam, it shall be permitted to calculate MU tsaka VU due to gravity loads in accordance with this section for continuous beams and one-way slabs. Pero dapat meron tayong condition. Una, nabat yung members natin are prismatic. Kapag sinabi natin prismatic, kunyari meron tayong slab, tsaka sabihin natin sa T-beam na lang, ganito. Dapat yung prismatic, parehas po sila ng material, tsaka parehas silang binuhos, sabay. Kumbaga, anong ibang term ng prismatic? Wala, prismatic lang yung ibang ng term niyan. Kumbaga, sabay silang binuhos, magkaisa. Hindi magkahiwalay itong binuhos. Monolithic yan, monolithic yung term. Monolithic o prismatic. Letter B. Load are uniformly distributed. So, meron tayong, kunyari, ito yung continuous beam. Yung mga load natin dito sa beams natin, naka-uniform load lang yan. So, hindi daw po yan naka-point load o kaya naman varying uniform load. So, lang siya, uniform load siya, rectangular. Tapos, yung L natin, yung length, is less than or equal to 3 times the depth. Tapos, there are at least 2 span para masabi nating continuous. So, yung span po natin, ito yung isang span, pangalawa, kailangan dalawa or more. Pwede tayong magdagdag para masabi nating continuous. And then lastly, the longer of two adjacent span does not extend the shorter by more than 20%. Tapos, MU due to the gravity load shall be calculated in accordance with table 406.5.2, wherein ito po yan, yung mga moment natin. So, meron tayong different location tsaka condition para sa continuous beam. So, dito, kailangan muna natin mag-practice ng English po. Kasi kapag di natin naintindihan yung English or yung mga term na to, discontinuous end, discontinuous interior span, end span, hindi natin to maiintindihan. Kasi naka-base yung mga moment natin kung saan yung location tsaka condition. Okay, so
Meron din tayong positive moment. Meron din po tayong negative moment. Yan. Ito yung mga moments natin. Di mo siya makakasali sa quiz. Sa exam, kasali to. Kasali to sa exam. Kaya nin tumon nga, no? Nagalag. Tapos kapag ano naman, shear, VU. Ito naman yung location natin. Hindi ko naman ito sa ulo. Sa ulo ko to. Pero kailangan itong memorize. Sa board exam. Madali lang ng madali man lang ng memorize. Sige, picture yan. Parang lang to, ano yung method nyo sa Yan, superposition, ganun. Parang ganito lang din naman yung WL and squared. Pero ito, equivalent to sa MU, sa moment. So, bali, ang use nito, continuous beam. Kunyari, mayroong span. Sabihin natin, 3 span. Basta beam yan. Malalaman natin yung mga moments dyan. Tapos, kung alin yung pinaka may maximum moment, sabihin natin nakuha natin maximum moment. Sabihin natin na andito, sa part na yan. Kapag nag-design tayo ng beam, ito na lang yung pagbibisan natin. Yung maximum. Kasi yung ibang part, pasado na yan kung itong maximum yung So, kunyari, mag-design tayo ng continuous beam. Ang una natin kukunin is yung maximum na MU. Gamit yung mga formula na to. Once na makuha na natin yung maximum MU, yung beam, i-design na natin. Depende kung singly o kaya doubly. Kaya madali lang to. Ganon. Tapos, once na may given na tayong MU, makaka-design tayo ng AS. Ganon lang naman siya. Ang medyo tricky lang dito is itong mga MU. Kasi, hindi natin alam kung ano yung gagamitin natin. Isa-isayin natin yung condition. Ito yung example ng continuous slab showing theoretical placement of bars for a given moment. So, ma-observe nyo, meron tayong bottom bars. Ito na yung AS. Tapos, meron naman tayong top bars. Ito na yung AS prime. Yan dito. Tapos, sa part ng beam natin, di ba may tayo? Yung sad face, happy face, yung moment. Kapag yung moment natin, kapag nasa gitna, usually, nasa maximum tayo or plus. Nasa positive yung moment natin. Okay, so sa design ng continuous beam, yung cross-section, pati po yung cross-section ng steel, same din pati sa dimension. Pero usually, kapag nagde-design tayo ng mga structure, ang nag-determine ng cross-section tayo. Kunyari, let's say, gagamitin daw natin is 300 by 400 na beam. Ganon. Tapos, sa part ng pag-design natin, ang hinahanap na lang natin dyan is yung bakal. Or, depende din po sa code. Kasi sa code, meron tayong minimum na 250 mm yung width or depth ng isang beam. Sa Naga, ang sinusunod, 250. Sa ibang municipality, they can go lower as 200 sa mga beam. Ganun. Pero sa Naga, very strict sila sa 250. Kung manyari, magdi-design, may nakuha kayong project, wag nyo nang pababain ng 250 yung mga dimensions natin. Kasi nado-double check ng City Hall. So, sa part ng design, ang kinukuha lang usually natin, kunyari, meron na tayong cross-section. Sabihin natin 250 by 350 yung beam natin. Ang nade-design na lang po natin dyan is yung mismong steel bar. Tapos, kung adequate ba yung ginawa nyong dimension,
Kung kaya niya bang masustain yung mga loads based sa design nyo. If hindi, lalakihan nyo to. Parang trial and error ng pagpalit ng dimension. Ganun yung nagiging process. So, kaya dito, i-given ko na lang yung mga mga beam. Usually, given naman yung beam kahit design, no? Ang hinahanap lang natin usually is yung ES. Same yan dito sa design ng continuous beam. Gamit yung maximum moment na na-solve natin using simplified method, ito. Makakasolve tayo or makaka-design tayo ng continuous beam. So, ito na yung mga condition tsaka mga location ng continuous beam. Ito yung kailangan nyo lang i-familiarize. Okay? Medyo kulang to eh. Ito na lang kasi may nakalagay. Balikan muna natin yung yung mga condition. Meron tayong location, end span, tsaka interior span. Dalawa lang yung location natin para sa positive moment. End span, tsaka location, tsaka interior span. So, pagdating sa end span, yung end span po, yung pinakagilid na span ng continuous beam. For example, ito. Ito yung end span. Wherein yung interior span naman, ito. Nasa gitna po siya. Kunyari, tatlo. As kunyari, ito, close na yan. Wala na ito. Ito, magiging na tong end span. Kaya kailangan magaling tayo sa English. Okay. Do you understand? Paano sa pag-span drive? Sure. That is noted. Ano? Span drive. Ng span rin. Dito ang end. Span pa rin siya. Ito, interior span. Hindi, end span pa rin ito. Kasi end na yung beam natin. Tapos, meron din tayong ito, condition, continuous and integral with support. Tapos, continuous and unrestrained. Yan yung dalawang condition para sa positive end span. So, sa end span, meron tayong continuous and integral with support. Tapos, continuous and unrestrained. Yung example ng continuous and integral with support is ito. Kapag sinabi nating continuous and end span, under end span siya, pero itong end niya may support daw po. Kumbaga, ito nakapatong o kaya naman nakafix siya dito sa beam o kaya naman sa column. Pero kapag sinabi nating unrestrained, possible na ito, cantilever beam, free end, walang support, o kaya naman nakapatong lang siya. Okay, so hindi siya nakafix. Ganun. Ayan yung pagkakaiba ng dalawa, ito. Integral with support, tsaka unrestrained. Magkakaiba po yung denominator niya, 14 tsaka 11. Kunyari, ito yung integral with support. Nakafix yan. Kumbaga, monolithic yan. Kapag unrestrained naman, sabihin natin, ito yung beam. Possible na kunyari, ito yung column. Hindi siya naka-fix masyado. Kaya naman, kung ito yung beam, tapos ang natin, ibang material, sabihin natin steel. Hindi naman siya naka-fix. Sabihin natin naka-bolt lang siya. Yun, pwede yun. O kaya naman, cantilever. Walang support. Lang siya, naka-free end lang siya. Ayan yung unrestrained. Okay, sa condition naman ng interior span, wala tayong condition. Basta lahat ng interior span, ayan yung gagamitin, 16. So, kunyari, dito sa tatlong ito, yung interior span dito is itong nasa gitna. Ito. So, bale ito, parehas to end span. End span. Pero, since parehas siya may support, sa magkabilaan, yung moment dito is parehas over 14. No? Okay? Tapos na tayo sa positive. So, kung sa figure, ito yung kakalabasan. Ito, end span. Parehas, integral with support. Yung end span niya, kunyari, dalawa lang. Parehas yan, end span. Wala tayong interior. So, bale parehas siya 14.
Okay? End span din ito. L over 14, no? Oh, next, negative tayo, negative. Kapag negative naman, meron tayong interior face of exterior support. Oh, ano da yan? Drawing tayo ng beam. Ito, end span to, no? End span. Parehas to end span. Meron tayong interior face. Kapag sinabi nating interior face, yung muka sa loob. Ito yung muka sa loob. Ito yun, muka din sa loob yan. Parehas yan muka sa loob, no? Nasa loob siya ng mismong span eh. Pero nakalagay of exterior support. Ito yung exterior support. So, ibig sabihin, ito yun. L over 24 o kaya naman 16. Pero depende po kung anong klase yung support natin. Kunyari yung support natin is spandrel beam, yung gagamitin is 24 para sa negative moment. Pero kapag naman columns, 16 naman po yung gagamitin. Naka-indicate naman po kung spandrel or column siya. Okay, so kunyari, yung itsura ng moment diagram sa mga beam, ito yan, sa, ganyan, ganyan. So, itong nasa taas, ito yung mga positive moment, kaya L over 14, o kaya naman L over 16, 14. Interior span, end span, end span. Pero kapag nag-negative na, syempre negative na din po yung value ng moment. So, dito nakalagay, L squared over 16. Ito kasi, sa part na to, ito po yung interior face of exterior support. Okay, so nasa loob siya, ang mukha niya nasa loob, pero sa labas na support. Tapos yung support natin is ito, column yan. Poste yan. So kaya, over 16. Wherein dito naman, nakalagay spandrel. Ay, ito, spandrel. Parehas sila, kung ma-observe natin, parehas to interior face ng exterior support. Pero, yung support natin is spandrel. Kaya, over 24 tayo. So, nakalagay naman kung spandrel, kagaya nito. Pero kapag walang nakalagay, kunyari, ganito, column yan. Hindi. Pare-parehas kasi yung itsura niyan. Hindi naman mababago yung itsura. Depende kung may nakalagay. At the end, span is spandrel support or kaya naman column. Ganun lang yung magiging given. Pero if, kunyari, na-figure, mas maganda kasi makikita nyo. Pero kapag wala, usually, ang nakalagay, span, so let's say, 3 span with end support na column. O, ganun lang. Ang mangyayari, para-parehas po siya. Parehas lang siyang ganitong column. Hindi naman mababago yung natin. Okay na tayo sa first part ng negative moment. Itong dalawa. Itong dalawa. Next, meron tayong exterior face of first interior support. Meron tayong kapag dalawang span over 9, kapag naman more than 2 span over 10. Okay, so again, exterior face of first interior support. So babalikan natin yung mga image natin. Ito yung face. Exterior face ng first. Pag sinabi nating first interior support, yung unang support. Unang interior support. Ito yung mga unang interior support. Kunyari, kung ito yung ito, ano na to? Unrestrained. Unrestrained, Unrestrained. So, ibig sabihin, ito, interior supports din. First interior support.
Ang sinasabing exterior, ito lang. Sa labas, papalabas. Naintindihan? So kaya, dito sa mga drawing natin, makikita natin dito, ayan o. L/10 kapag more than 2 span. Pero kapag 1 span lang, over na ay 2 span, over 9. So dito nakalagay, ilan to? 3 span. So ibig sabihin, more than 2. Kaya, ito yung, ito yung first exterior face. Tapos, ito namang kaubuan na yan, ayan yung first interior support. Okay? Pero kung dalawa lang yan, ma-observe nyo, over 9 lang. O kaya, dalawa lang yung span, over 9 lang. Tapos, parehas sila exterior support. Kung ma-observe nyo ganito, oh. Ito, exterior face, ito din, exterior face na yan. Kasi wala naman tayong interior span. Okay? So, bali kung alin yung interior span, ito, interior span to, di ba? Ito naman yung interior face niya. Tapos yung kabila sa exterior. Itong kabila, exterior na din po ito. Kasi ito, papalabas na yan dito. Tapos yung face naman sa other support, 11 lang lahat. Kasali na doon yung interior support. Lastly, face of all support satisfying A. Slab not exceeding 3 meters. Kasi ito naman, slab, etc. Kapag di nyo alam, 12 nyo na lang ilagay. Yun lang naman, tatandaan nyo lang, interior support, exterior. Kung papasunod-sunod din, okay, so, sa part naman ng shear, kasi meron tayong shear, syempre. Usually yung shear sa mga, yung location natin is exterior face of first interior support, tsaka face of all other support, over 2. So, kung ilalagay natin dito, ano nga yan? Exterior face. So, dito, ayan o, 1/1.15 WL. Tapos, kung sa, ano naman, other support, WL and over 2. Problem. Sample problem number 1. Meron tayong continuous beam. Yung PowerPoint. Meron tayong continuous beam, tapos tatlong span with left and right ends. Discontinuous integral with support. Nakalagay na po, discontinuous integral with support, yung left and right end. So, ibig sabihin dito, ito, with support na to, with supports. Tapos, design the reinforcement. I-design natin yung reinforcement of critical section using given uniform loading with a 250 mm width tsaka 410 depth. Given dead loads include the weight of the beam. Use NSCP 2015 coefficient to determine the moments. Ito, including yan. Hindi yan includes. Including. Wala nang binigay na ano eh. So, bale, each span, meron tayong iba't ibang WU. So, para ma-solve natin yung W, sabihin natin meron tayong W1, W2, W3. Para sa W, or sa uniform load, meron tayong 1.2 dead load plus 1.6 live load. Pakibigay po yung value ng W1. Sino yun? Rivera. Number 2,
Eduardo. Number 3. Sige, Saldivar. W2. $62.4. Ilan, Eduardo? Meron tayong 40, 46.8, and 62.4. Okay, may mga label tayo dito. A, B, C, D, hanggang hanggang I. No, kung i-drawing po natin yung ating moment diagram, meron tayong positive moment, ganito. Ito yung positive, ito naman yung negative. Yan, para sa negative, positive, negative, negative, positive. Okay, so yung letter A, anong tawag dito? Face of, interior face of exterior support. O, babalikan natin yung formula. Sana yun. Oh, ito. Oh. Meron tayong interior face of exterior support. So, ang support natin, nakalagay, wala. Pero column siya, no? Kasi nakalampas. Column. So, ang mangyayari, yung A natin, negative moment, WLN 2 over 16. Balik natin doon. Ay, meron palang ganito. Ilipat ko lang doon na lang sa kabila. So, since meron tayong columns, yung MA natin, MA, yung MA is WU or W1. Yung formula is LN. Tama ba? LN. LN squared over 16. Ilan? Negative to. So, magiging negative 40. Yung LN, eto. Sabi ko kanina, yung LN, kunyari, meron tayong LN dito. Span number 2. Yung LN is the average ng dalawang katabi niyang span. Kunyari, dito sa part na to, LN. May siyang L span 1 plus span 2 over 2. Pero kapag nasa end naman siya, no need na. Yung LN is equivalent to L1 o kaya naman 4. Kaya ito magiging 4 squared over 16. This one is negative 40. Okay? Next, positive moment, letter B. O, ano to? End span ba to? Ito, interior. Ito naman, end. Punta tayo sa positive moment. Positive moment. Yung end span natin is integral with support. So, ang gagamitin natin is positive, WLN over 14. So, para dito, meron po tayong MB. W1 LN over 14. Tama, 14. So, since meron tayong 40, yung LN natin is equivalent to L1. So, magiging 4 squared over 14.
Ilan to? Positive po yan, no? Positive. Kasi positive value na yung sinasolve natin. 35.714. Oh, next. Letter C. Letter C, meron tayong negative. So, alamin natin kung ano to. Ito, exterior face, kasi nasa labas yung face niya, no? Papalabas pala. Pero, first, interior support. So, under negative moment, meron tayong dito, exterior face of first, interior support. Ilang span yun? 3. So, more than 2 span, magiging over 10. Negative WLN over 10. Again, balik tayo dito. MC. W1 LN squared over 10. Okay? Pero yung LN mababago na po kasi naandito na tayo sa second support. Yung LN dito, magiging na siyang L1 plus L2 over 2. So kaya 4 plus 5 over 2. 4.5. So yung MC is equivalent to 40, 4.5 squared over 10. Okay? So na-observe niyo yung LN dito, wala naman kasi siyang katabi, eh di 4 lang. Since ito, merong katabi, ito, tsaka ito, eh di i-plus nyo, ganito. Next, MD. Again, yung LN natin dito is 4 plus 5 over 2. Pero itong part na to, ano to? Interior, first interior support, pero interior, ano siya, face. Pero wala namang interior face dito. Ang nakalagay, face of other support. Kaya, 11 yung gagamitin natin. Okay, so we have W. Pero ano ng W gagamitin natin? W2. Okay, W2 na. LN squared over 11. By the way, negative to. So, maglagay kayo ng negative. W2 is equivalent to negative 46.8 times 4.5 squared over 11. Ilan? 86.155. Okay, next. Letter E. Interior span. Wala naman tayong ibang formula, no? Over 16. Kapag interior span. Tama? ME. W2. Pero gagamitin natin dito is yung nasa gitnang length, L2 squared. So, magiging na itong W2, L2, 16. So, mangyayari, we have 46.8. L2 is 5 squared over 16. ME. Oh, next. Ano na? MF naman, MF. So, sa MF, parehas lang din ata, no? Dito sa... So, sa F, ano ng F? Ito. Oh, balikan natin yung ano. So, meron tayong negative moment yung F.
no, negative moment, pero hindi naman siya papasok dito sa exterior support, ay exterior face kasi nasa loob siya. So, ibig sabihin, face of other supports yun. Okay, so dito mangyayari, we have 11. Ilan nga yun? 11. Pero yung LN natin, ano na yung LN natin? Yung LN mababago, magiging na siyang 5 plus 6 over 2. Oh, ilan to? 11, 5.5. Ito magiging negative 46.8, 5.5 squared over 11. Negative 128.7 kilonewton meter. Tapos meron tayong next G. Yung G natin is exterior face of first interior support. Oh. Kapag interior face of first interior support, meron tayong yan, exterior face of first interior support more than to span negative 10. So magiging po itong M G W3 ln squared over 10. So this one is equivalent to 62.4. Ilan to? Negative 188. Oh, meron pa tayong H tsaka I. MH, end span, parehas lang yan dun sa kabila na MB, over 14. Tama? Double check nga natin, baka mali. Positive, support, end span, 14. W, 3, L3. L3 na lang po, no? Squared over 14. So, itong W3 is 62.4. 6 squared over 14. Ilan to? 160. Tapos last, oh. Yung last naman, ito. Interior support of interior face of interior support, exterior support over 16. MI negative W3 L3 squared over 16. Negative 62.4. 6 squared. Sakto? Okay na, yung mga moment natin. Yung gagawin natin is mag-design ng reinforcement para sa critical section. Based sa moment natin, meron tayong critical section na kukunin lang natin yung pinakamalaking moment. Alam niyo yung pinakamalaking moment? MG. To, MG. 188. Critical section. Tapos, mag-additional tayong page. So, meron tayong MU, 188. Negative pa rin yan. Pero, sa design natin, magiging i-disregard na natin yung negative sign. Kasi moment lang din naman yan eh. Tapos, sa given natin, meron tayong 250, 410, 28, tsaka 350. Ito daw yung dimension ng beam natin. 250, 410, FC prime 28, FY is 350. Tama ba? Ngayon, i-design natin yung reinforcement AS. Since wala naman ibang sinabi, iti-treat natin siya as singly.
Oh, pag-solve. Singly reinforced beam. Value of AS. Rn is equivalent to 4. Oh, yung rho naman, rho. Tapos, check natin sa rho max. So, ibig sabihin, yung rho is less than rho max. Ito, singly to. Pero we need to check the rho min. Less than 34 naman siya. So, 1.4 over 350. So, yung rho is greater than rho min pa rin. Use rho para dito sa calculations ng ES. Meron tayong rho BD. So, rho natin is 0.01619. Yung BD natin is 250 times 410. 1659.75. Ito na yun na ang pinaka-final answer. Picture. Ito yung problem mo. Ay, di pala na siya na-zoom. Mga moment. Tapos, yung design. Any question?